Hi, good morning, Kated. Good morning kay DJ Chacha. Chacha Oo. at sa mga taga-pakinig at taga-panood natin. Opo, sige po. Sir, as we all know, meron na pong nauna na naghain kahapon ng impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos Jr. Ito po si Attorney De Jesus, no? Andre De Jesus. Kayo po, kailan kayo maghahain, sir? Well, sometime soon, within this week, kasi alam naman natin may mga strictong rules kaugnay sa kailangan isang proceeding lamang, impeachment proceeding within 1 year. So, kailangan mag-file tayo bago magsimula ang session. Go ahead, sir. Yeah. Bago Kailangan, magsimula ang session ngayon oh, pong, ngayon Lunes, next week. Opo. Lunes na po 'yon. So within this week ay magfa-file po tayo. Okay, and sir, ano ho ba so far po ang inyo pong grounds for impeachment na inyong pinaghahandaan na complaint, sir? Mm. Betrayal of public trust, ibig sabihin na yung paglabag sa sinumpaang tungkulin ng presidente at pangunahin nakasentro ito sa, of course, dito sa usapin ng flood control, corruption. No? So ang sasabihin natin or sinasabi natin dito ay um, nangyari ang walang kapantay na sistematikong pandarambong ng public funds through DPWH sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. So yun ang pangunahing lalamanin ng impeachment complaint. Okay. And sir, ano ho ba ang inyo po na pag-usapan sa inyo pong legal tungkol po dito sa implikasyon kung sakasakali man ng naunang impeachment complaint na inihain nila Attorney De Jesus sa usapin po ng initiation? Kasi po alam po naman Mm. natin, hango po sa Supreme Court jurisprudence nga po ng mga hatol nila na deemed initiated yan kapag na-refer na kaagad sa Committee on Justice. Ano po? At pagkatapos nun, yan na po yan sa loob ng isang Mm. taon. Wala na po maaari Correct. pang maghain. Go ahead, sir. Mm. Well, I think itong bahagi ng rules na yan ay malinaw, no? So nakabatay pa rin dun sa Francisco decision. Um, Pwede namang may hindi lang isang impeachment complaint na ma-file for as long as sabay-sabay silang ma-refer sa Justice Committee at doon pa lamang, katulad ng nabanggit mo, doon pa lamang maituturing na nasimulan na or initiated na ang isang impeachment proceeding. No? So, sa atin, basta kahit pa meron ng naunang ma-file, kahit may mag-file na iba, bukod pa sa amin, ay for as long as hindi pa na ilalagay sa calendar of business ng House Plenary at Mm-mm. hindi pa ito na-actionan, meaning yung referral to the Justice Committee, Mm-mm. ay wala pang impeachment proceeding na nasisimulan. Opo. No, so yun ang target natin, basta ma-refer ng sabay-sabay ang mga impeachment complaint ay uh, pasok po ito sa rules, sa existing rules Opo. at jurisprudence at maaaring mag-proceed ang isang impeachment proceeding Mm-mm. na may several complaints, not Opo. just one. Opo, kasi nga po yung referral po sa Committee on Justice dapat muna mailagay po sa order of business ng Kamara sa isa pong plenary session. Yun po yung technical dyan eh. At wala pa Tama po po. kasi ngayon session, sa Monday pa po yan. Kaya Correct. kayo maghahabol ngayong linggo. Kaninyo, no? Congressman, Tama ano po. po? Opo, Mhm. okay. Pero ano ho ang yung reaksyon na kahapon naglabas po ng statement si Speaker? At doon po sinabi niya na walang basihan itong inihain na impeachment complaint kasi nga daw pong ating Pangulo gumaganap sa kanyang tungkulin na naaayon sa ating pong batas. Well, expected naman yan, at least natin, ano, dahil of course, numbers game ang impeachment, malinaw sa atin yon. At ang mayorya ng House, ang leadership ng House ay malinaw na suportado ang administrasyon. So, hindi tayo nagugulat na may ganung pahayag coming from the Speaker himself as well as from yung mga
prominenteng leaders ng majority. No? So, however, according to the rules, kailangan pa ring masimulan o ma-initiate yung impeachment proceedings. No? At doon na tayo maasa na mailalatag ang ating complaint through the Committee on Justice at isang mahalagang layunin naman ng impeachment process ay matalakay publicly ang impeachment complaint natin at yung mga batayan ng impeachment. Opo. So Congressman, kayo ho ba mismo ito bilang miyembro ng Kamara na ang rekta maghahain o meron pa pong ilang pong pribadong individual muna na maghahain at kayo po ang magiging endorser? Kami ang magiging endorser. So merong mga complainants from civil society. Yun ang magiging proseso niyan. Okay. Opo. Sige po, aabangan po namin yan. May pahabol na pong tanong si Chacha sa isa pa hong impeachment complaint naman. Go, Cha, please. Yes po. Congressman, ngayong papalapit na po on February 6, 1 year na po yung anniversary ng pagbabawal doon sa refiling ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Feb 7 onwards po pwede na ulit dahil nga po doon sa Supreme Court ruling. May plano po ba ang inyong grupo na maghain ng bagong impeachment laban po sa Vice Presidente? Una muna, gusto nating at plano natin na magpetisyon sa Supreme Court para kagyat na resolbahin na ang pending motion for reconsideration. No? So, kung sakaling ma-resolve favorably or in favor of the motion for reconsideration, ay dapat yan magtuloy-tuloy na yung impeachment trial sa Senado mismo. Pero kung hindi mangyari yon bago umabot yung sinasabing February 5 na paglapse ng 1-year ban sa isang impeachment proceeding naman sa Vice President, ay handa naman na mag-refile ang mga complainants at handa tayong mag-endorse dito. Oo nga. Kaugnay ito sa impeachment complaint ng Vice President. Kasi no? Feb 5 nga po pala yun base sa aking memorya. So Feb 6 onwards pala ang pupwede na. So continue, tama po ba yung aking pagkakaintindi? Aantayin nyo po muna yung magiging desisyon ng Korte Suprema bago po ang filing ninyo. Pero malaki po ba ang posibilidad na magfa-file pa rin po ang Makabayan Block ng impeachment laban kay Sara, kay VP Sara? Malaki po ang at almost certain na ma-refile yan at i-endorse natin muli, no? Kasi gusto nating matuloy talaga yung impeachment trial kay Vice President. Hindi natin maaring bitawan yung usapin ng pagwalda sa confidential funds. Of course, pinakamainam kung mag-rule na ang Supreme Court, hopefully in favor of the motion for reconsideration para magtuloy-tuloy na sa Senado. Pero kung hindi mga mangyayari yan, ay ready naman tayo nga na i-endorse ang isang bagong complaint sa House, and essentially babalik tayo sa Step 1. First step base or step 1 sa prosesong ito. Congressman, on what grounds? Same pa rin po ba dun sa mga nauna na i-file ninyo? Yes, of course. Sa esensya, katulad ng banggit ko, yung issue pa rin ito ng confidential funds. Confidential funds. In total, 612.5 million po ang halagang pinag-uusapan natin. So yung sa paggastos nito na maanumalya at yung sa pagtatakip sa accomplishment reports na sinubmit sa COA and so on. So kaugnay noon at maaring ma-update pa ito based on new information, including halimbawa yung affidavit ni Madriaga. Congressman, yung kay Pangulong Marcos Jr. po ba, what grounds po ang gagamitin ng inyo pong grupo? So, betrayal of public trust na kaugnay sa
um, uh, sistematiko at centralized na pandarambong sa pondo ng taong bayan through DPWH, no, dito sa flood control issue. So, hello? Go Yes ahead, po, sir. we're still Go- here. Go ahead. Opo. Ay, sorry, okay. Mm. Yung sistematikong plunder ng DPWH funds na nangyari sa kanyang administrasyon at ang ipapakita natin ay hindi ito isolated na instances ng corruption kung hindi resulta ng patakaran ng kanyang administrasyon mismo. So yun yung una. Pangalawa na batayan, kaugnay pa rin dito, ay yung labis na pag-abuso sa unprogrammed appropriations. Again, unprecedented ang level ng unprogrammed appropriations sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Malaking bahagi nito ay ginamit sa sa flood control projects na nasisiwalat ngayon ng mga ghost at substandard at involved sa mga kickbacks. At sa kaso ng unprogrammed appropriations ay direktang responsable ang Pangulo dito. No? And lastly, yung direktang involvement ng Pangulo mismo sa insertions and kickbacks according to the testimony and allegations of certain key personalities in the flood control corruption scandal. Okay. So more or less, yun po yung lalamanin niyan. Sige po. So kami po iaantabay, Congressman, dito po sa inyo pong ihahain na impeachment complaint within the week. Salamat po, Congressman, at kami po muli ay tatawag kung kinakailangan. Maraming salamat. Magandang umaga po. Thank you. Si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.